Mapagpalang gabi po mga kapatid. Araw po ngayon ng Miyerkules, July 7 na po tayo. Tuloy po tayo dito po sa pag-aaral, dito po sa salita ng Diyos. Yan po, the word of God is very loud and clear. Kaya dito sa ating napag-aralan, ito po ang ating nagawang balangkas or outline. May pamagat po na pahayag. Ang atin pong tinalakay ay ang chapter 4 ng Book of Revelation, and then nagkaroon tayo ng pagtuklas, no? Spiritual understanding or tinatawag na multidimensional understanding from the Holy Spirit, from God, from our Lord Jesus Christ. Kaya tinatawag po natin ito the revelation of Jesus Christ. Yan po, at ang sikreto po diyan kung paano maintindihan itong mga symbolism, symbolic, mga figurative, mga parable, mga analogy, no? Mga patalinghaga na salita, no, ng Diyos, no? Ang sikreto po diyan ay mamatay tayo, dapat mamatay tayo in the flesh. Gaya po nang naranasan ni Apostol John, namatay siya in the flesh sa isla ng Patmos. Kaya po ang Patmos ay tumutukoy sa dying place ni Apostol John, at nagkaroon siya ng spiritual encounter sa ating Panginoon Kristo. Ganoon din po tayo mga kapatid, dapat tayo magkaroon ng spiritual encounter sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Kristo. Mamatay tayo sa laman, mawaksi ang mga carnal mind sa ating mga kaisipan, sa ating pagkatao, and then mapuspos po tayo ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu, at ipagkaloob po niya ang mga gift, mga kaloob sa atin, no? Yan po, gaya ng ipinangako ng Diyos Ama sa mga apostoles doon sa Lucas 24. Sabi ng Panginoon, pagdating ninyo sa Jerusalem, huwag muna kayong aalis hanggat hindi ninyo matanggap ang pinangako ng Ama, ng Diyos Ama, ang banal na Espiritu. Hallelujah. Yan po, sabi sa chapter 4, verse 1, verse 2 and 3, verse 2, sabi ni Apostol John, kaagad siya ay napuspos ng Holy Spirit. Siya ay napuspos kaagad, no, sa Holy Spirit nang siya ay mamatay in the flesh, at siya ay nabuhay spiritually. Hallelujah. And then, yan po ang ating natunghayan o ginawa nating media, trono ng Diyos. Yan po. And then ang mga mananampalataya, meron din pong trono kung paano nagtagumpay ang ating Panginoon Kristo, ay ganoon din po ang mga mananampalataya, ginawa niyang mga tagapagmana, kasama ang uupo sa kanyang trono ang mga mananampalataya sa lahat ng mga nagtagumpay. Gaya ng sinasabi niya sa Revelation chapter 3 verse 21. Then ating napag-aralan din po ang patungkol sa ulap. Binanggit po sa verse 4 or verse 3 ng Revelation chapter 4. Nakita ni Apostol John ang kidlat at ang kulog, na malakas na kulog. Yan po. And then pag sinabing kidlat at kulog, yan po tumutukoy po mga kapatid sa ulap. And then kung ating pag-aralan ng Biblia, no, sinabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay darating sa kanyang pagbabalik sa ulap, no, sa ulap. Ang anak ng tao ay muling makikita, no, ng tao nasa alapaap. Yan po. And then kung ating pag-aralan ang patungkol pa sa ulap, yan po, at ating pong babasahin ang balikan muli ang Old Testament, Isaiah 55 patungkol po sa sinasabi ng Diyos sa ulan. Yan po. Kasi nga po ang itong ulap ay kailangan po ito magkaroon ng ulan, at bago uulan, magkaroon po muna ng lightning, pagkulog. Yan po. And then dadaloy o bubuhos ang ulan upang madiligan ang mga seeds sa lupa. Yan po, at tutubo, mamunga, at kapag ginabang, at magiging maturity, no, in spiritual, to make us mature. Yan po ang salita ng Diyos. Ang pitutungkulan po sa seeds na yan, ito po ang salita ng Diyos, tutubo sa ating mga puso sa matabang lupa. Hallelujah. Napakasarap po mag-aral ng salita ng Diyos, full of living power. Ito po salita ng Diyos, full of living power. The word of God is sharper than any double-edged sword. The word of God is very loud and clear like a trumpet. Kaya kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, huwag po natin patigasin ang ating mga puso, sabi po sa Hebreo chapter 3. And then ito po, balik po tayo, Isaiah chapter 55 verse 10. Sabi ng Diyos, sabi ni Yahweh, ang ulan at hilo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga.
at nagbibigay ng butil na panghasik. Yan po, butil, binhi. Yan po, binhi. At tinapay, yan po, at tinapay upang maging pagkain. Hallelujah, no? Pagkain. Ito po, salita ng Diyos, pagkain spiritual po to. Kaya sabi ng Panginoon kay Satanas, Satanas, Lucifer, alam mo ba na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Hallelujah. Yan po, kaya lagi natin mabasa, lumalabas sa bibig ng ating Panginoon Kristo ang matalas na tabak. Ito po, salita ng Diyos. And then, patungkol po sa tubig na yan, ulan, ito po, rin po, ay patungkol sa salita ng Diyos. Dinidilig niya ang binhi. Ayan po. And then, verse 11, sabi, gayon din naman, napakaganda po ang sinabi ng Panginoon dito. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Hallelujah. Yan po. Sabi ng Panginoon, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Yan po, sabi po yan ng Panginoon. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Yan po, itong salita ng Diyos, no, na lumalabas, no, sa bibig ng Panginoon, sa bibig ng Diyos ay hindi magbabalik na walang katuturan. Meaning, kung ano po ang kanyang sinasabi ay talagang matutupad. 100% po yan. Dahil siya po ay Diyos na tapat. Yan po, kung ano ang kanyang sinasabi, ang kanyang pinapangako ay kanyang tutuparin. Yan po. And then, dinudugtong niya, yan po, tutuparin. Hallelujah. Tutuparin ito ang aking mga balak. Yan po, ang mga balak ng Diyos, no? Ang kanyang nanaisin ay kanyang tutuparin. At gagawin nito ang aking ninanais. Hallelujah. Yan po ang salita ng Diyos sa Old Testament, maging sa New Testament. Ganun din po. No, ang lagi sinasabi na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon Kristo ang matalas na tabak. Yan po. And then lagi niya sinasabi, I am the living water. Yan po, tubig. Yan po, ulap, tubig, no? Di kagaya doon sa aklat ni Judas, doon sa mga tao na kagaya na sinasabi ni Judas na kapatid ni Santiago. Meron din po siyang aklat dito mga kapatid sa General Epistle. Yan po, binabanggit niya dito sa isang chapter lang po to, sa verse 12, ang mga tao na kagaya ng isang ulap. Ngunit ang ulap na ito ay hindi nagtataglay ng ulan, no? Ibang klase ito na ulap. Na mapapadpad lang po siya kahit saan at hindi siya nagpo-produce ng ulan, hindi nagpo-produce ng tubig. Bukas natin itutuloy mga kapatid about ito sa clouds. Mahaba pa po ito. God bless po sa ating lahat and shalom.